So ito, pandaigdigan po tayo ngayon mga sangkay. Naku, usap-usapan po ngayon, no, na ang internet daw po sa buong mundo ay puputulin ng Iran. Alam nyo kapag nangyari yan mga sangkay, marami mga kumpanya ang magkukulaps. Kasi ngayon nakaasa na po sa internet lahat, 'di ba? So ngayon mga sangkay, anong mayroon? Paano po nila gagawin yung pagputol sa internet sa buong mundo? Pag-usapan po natin mga sangkay. Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating channel, Sangkay World Talks, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito ngayon kasi ang balita mga sangkay. Ayan. Iran posibleng kontrolin ang undersea cables sa buong mundo. Doon po ito sa Hormuz daw. Ayan po, ito po yun mga sangkay. Kasi para po sa inyong kaalam, yung may mga cable po sa ilalim ng dagat na ito po ay source ng internet. Marami po ang hindi nakakaalam dyan mga sangkay. Ngayon, ito po yung mga balita. No? Tingnan po ninyo. Ito, tingnan po natin yung ilan sa mga update dyan. Ayan. Ito. Iran's biggest Hormuz move. Eyes undersea cable targets. Ito naman. Iran prepares to choke the world's internet. Ayan o. Sobrang daming balita mga sangkay. So ngayon, tingnan po natin yung ilan sa mga balita tungkol dyan. Unahin po muna natin to, pambihira itong plano na to. Nasa Strait of Hormuz. Minit ang tensyon sa Middle East nang lumabas ang ulat na posibleng kontrolin ng Iran ang 7 mahahalagang undersea cable networks So 7 mga sangkay na nasa Strait of Hormuz. na nasa Strait of Hormuz. Nako. Ayon po sa mga international security analysts, Ayan. Ito yan mga sangkay oh. Marami pong hindi nakakaalam niyan eh. Ito po yung itsura niyan sa ilalim. dumaraan sa seabed ng Strait of Hormuz ang 12 ng submarine communication cables na nag-uugnay sa Europa, Middle East at Asia. Nako. So buong mundo ito. So paano na lang mga sangkay kapag tinutuo ito ng Iran? Kabilang dito ang mga fiber optic cables na ginagamit sa international banking transactions, cloud computing services, military communications, and global internet connectivity. Yan, ito po yan mga sangkay oh. Sobrang laking cable niyan. Kapag pinutol kasi yan, narinig nyo naman mga sangkay, yung maraming mga bangko or mga companies ang magkukulaps kapag ginawa po yan ng Iran. Kaya marami po ngayon ang nag-aalala kung tutuluyan ito, kung itutuloy ng Iran yung plano nila. Nangangamba ang ilang cybersecurity and geopolitical experts na kapag pinuntirya ng Iran ang mga nasabing network cables, posibleng maaapektuhan ang internet services, financial markets, Ayan. Una, anong maapektuhan mga sangkay? internet services, financial market cables, posibleng maaapektuhan ang internet services. Internet. So tandaan po natin, lahat po ngayon gumagamit na ng internet. Kahit nga po sa kasuluk-sulukan na po ng Pilipinas, may internet na. Ano pa? Financial markets, Financial markets, yung mga negosyo, no? Sa buong mundo. Yung world market, mga sangkay. Kasi ngayon, more on internet na eh. satellite communications, Satellite communications. O, ayan. Maapektuhan. So, paano ka makakatawag kung wala na yan? at mga multinational corporations sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, sa madaling sabi, malaking problema ito sa buong mundo ngayon kung gagawin talaga ito ng Iran. Maraming magkukulaps talaga ng mga malalaking kumpanya. Mula naman sa Washington, nagresibo ipinahayag ni US President Donald Trump na kayang tamaan at pabagsakin ng kanilang American forces ang Iran sa loob lamang ng 2 linggo kung kinakailangan. Nako. Bagamat walang inilatag na partikular na operational plan ng White House, nangangamba ang ilang eksperto na magbubunga ang tensyon ng dalawang bansa sa isang pressure point laban sa global economy and communications network. Okay, so, ngayon mga sangkay, ito yan, Iran's undersea shocker. Plano daw po ng Iran na kontrolin ang internet
na kung saan na nakakonekta po ito, dito po dumadaan sa Strait of Hormuz. Ayan, Iran plans to control over 7 Hormuz undersea. So, mas marami pa pala ito mga sangkay. Ayan po, ganyan po yan. Yung internet po natin at communications po natin, lahat ng yan mula po dyan sa cable na sa dagat. Kahit sa Pilipinas, mayroon po yan. Konekta po yan. 7 major data cables pass through Strait of Hormuz. So, dumadaan daw po doon. Ayon daw po sa Iran, itong mga cable na ito ay nagdadala po ng 10 trillion US dollar transactions daily. So, ganyan po kalala. Pambira, ganyan po kalala yan, mga sangkay. 10 trillion US dollar, pambira, daily. So, ang Iran daw po ay nag-propose ng bayad po sa mga foreign internet cable operators. Naku, magbabayad na daw po ang mga operator sa buong mundo dating sa cable internet. Naku, pagka ganyan, dapat girahin na lang po yan ng Amerika at pulbusin na lang. Grabe, Iran wants annual licensing fees for cable companies. Grabe naman itong plano nila. Grabe, exclusive Iranian control over cables. Strait of Hormuz. Ayan, mga sanggay. Iran says Meta, Amazon, and Microsoft must follow local laws. Hormuz cable connect Asia, Gulf, and European networks. Yung US, hindi kasali dyan, yung Amerika. Iran calls Hormuz a strategic digital pressure point. Ginagamit nila ito ngayon mga sangkay para ma-pressure po ang maraming mga bansa sa buong mundo. Ito more than 99%, ganyan po kahalaga yan, more than 99% of global data uses undersea cables. 99% mga sangkay. So talagang magkukulap sa mundo kapag yan, wala. So imagine niyo yan mga sangkay kapag nawalan po ng internet. Ngayon nga mga sangkay, kahit mga bata, 'di ba? Mga bata ngayon nagagalit sa kanilang mga tatay kapag walang internet yung bahay. 'Di ba? Ganyan po kalala ang ngayon natin mga sangkay, yung mundo po natin ngayon. More on digital na po, more on internet. So medyo delikado ito. Pero ayun na nga po, na-shock ang buong mundo dahil nga po sa plano dito ng Iran. Papayag ba kayo na mawala ng internet ang buong mundo? Para na tayong bumalik sa sa 80s or 90s. 'Di ba? Tayong mga batang 90s, sanay po tayo diyan. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.